Tatawagin na bilang Department of Economy, Planning and Development ang National Economic and Development Authority o NEDA batay sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiwala naman ng ilang mambabatas sa tulong nito sa bansa. Si Mela Lesmoras sa sentro ng Balita Live. Angelique, kumpiyansa ang ilang House leaders na malaki ang maitutulong sa estado ng ating ekonomiya nitong ang bagong DepDev Law. Para sa isang kongresista, matutugunan din ito ang issue ng kahirapan at ang usapin ukol sa bagong reciprocal tariff ng Amerika. Sa ilalim ng Republic Act No. 12145 o tinatawag ding DepDev Law, formal na nga ginawa na isang kagawaran ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Economic and Development Authority o NEDA at ngayon tatawagin na bilang Department of Economy, Planning and Development. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, isa sa mga pangunahing may akda ng panukala. Isa ilalim ng bagong DepDev Law, mas makapagpaplano na ng mga pangmatagalang programa ang gobyerno na inaasahang magbubunga ng mas magandang resulta. Kumpiyansa na rin ang kongresista na dahil dito, mapaiigting ang pagtugon ng gobyerno sa mga technological shifts, economic disruptions at global uncertainties. Sa isang panayam kanina lamang, iginiit din ni House Committee on Government Reorganization Chair Jonathan Keith Flores na siya namang principal sponsor nito na malaki rin ang maitutulong ng DepDev Law sa pagresolba sa issue ng kahirapan at sa pagtugon sa usapin ng US Reciprocal Tariff ngayon. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. It's timely din, di ba? So, one of the magandang aspect kasi ng DepDev Bill is that there is gonna be yung tawag nating planning call. Kung may budget call, may planning call. Meaning, i-plano lahat natin before gagawin yung budget para mas responsive yung paggamit natin ng pera. Now, tama din sa sinabi mo, there's a shift ngayon sa ekonomiya because of the tariffs that are imposed by the US. So, dapat mas nabigyan ng importansya po yung pagplano on how to spend our limited resources to counter din the possible effects of kung anumang tariffs na pinatong sa mga produkto natin. Angelique, dito naman sa Kongreso, bagamat patapos na yung 19th Congress, may mga itinutulak pa rin panukala ang mga mambabatas para ibayo pang mapagbuti ang sitwasyon ng ekonomiya sa Pilipinas. At sabi nga ng mga mambabatas, bagamat naka-session break sila ngayon, ay patuloy nila itong tututukan kapag nagbalik session na ang Kamara. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.